Bakit nga ba lalong yumayaman ang mga mayayaman, habang ang mahihirap naman ay lalong naghihirap? Ito ba talaga ay normal na nangyayari, dahil sa magkaiba nilang estado, or dahil sa kanilang magkaibang natapos na edukasyon? Subalit, kung titignan natin ang survey ng lahat ng mga naging matagumpay na milyonaryo, ay makikita natin na hindi lahat sa kanila ay nakapagtapos ng kolehiyo, at hindi rin lahat sa kanila ay ipinanganak na mayaman. At kung ganon, ay ano ang tunay na dahilan ng pagkakaiba nila? Simple, ito ay walang iba kundi ang paraan kung paano sila mag-isip. Dahil ang success ay resulta lamang ng ating mga tamang aksyon. At kung paano magiging tama ang ating mga aksyon, ay magsisimula ito sa pagtatama natin ng ating mga maling gawi. Kaya naman sa video natin ngayon, ay ating tatalakayin ang 5 sa mga maling gawi o habits na kadalasan ay ginagawa ng mga taong hindi umaasenso sa buhay. Kaya kung handa ka na, ay let's start now. Bad habits number 1. Procrastination. Halos lahat naman tayo ay dumating sa sandali na ipinagpapaliban natin ang mga importanteng bagay. Ngunit para sa ilan, ang pagpapaliban ay tila naging isang kaugalian na kung kailan lang sila magkakaroon ng gana, ay saka lang kumikilos para tapusin ito. Ngunit, ang isa sa hindi nila napapansin, na ang procrastination or pagpapaliban, ay hindi lang umuubos ng kanilang pinakamahalagang oras, bagkus, ay pinipigilan din sila nito para lumago. Dahil ang procrastination, ay resulta lang ng ating nakasanayang pag-ugali. Ang ugali na maghintay muna ng tamang oras or panahon, bago gawin ang isang plano, or mahahalagang layunin. At dahil sa ganitong pag-ugali, ay hindi ka lang mababaon sa sitwasyon na mayroon ka ngayon. Bagkus, isa rin ito sa mga unti-unting pumapatay ng kumpiyansa mo sa iyong sarili, at sa mga pangarap mo sa iyong buhay. Bad habits number 2. Self-doubt. Ang self-doubt, or pagdududa mo sa iyong sarili, ay isa sa maituturing na masamang gawi, na hindi mo napapansin, ay unti-unting pumapatay ng iyong mga pangarap at ng mga oportunidad, dahil ang iyong mga pagdududa ay maaaring maging harang sa iyong mga natatanging potensyal. At dahil sa pagdududa kaya napapalampas mo ang mga dumarating na pagkakataon kung saan ay maaari kang matuto at mag-grow bilang isang mahusay sa larangan na gusto mo. Kaya hindi ka dapat matakot magkamali, dahil sabi pa nga ni Suzy Kassem, na doubt kills more dreams than failure ever will. Bad habits number 3. Negativity. Ang negativity ay hindi lang pipigil sa iyo para umunlad, bagkus, isa rin itong tanda na ikaw ay nasa maling kaisipan upang tumanggap ng mga oportunidad, dahil ang pagiging negatibo ay nag-aalis sa iyong motibasyon na sumubok, na kahit hindi mo pa nga sinisimulan ng iyong mga plano, ay agad mo nang iniisip na mabibigo ito. Kaya imbes na magpakalugmok sa negativity, ay mas mainam na mag-isip ka na lang ng solusyon sa kung paano mo mas mapapabuti ang iyong sarili, at gumawa ka ng mga aksyon na tutulong sa iyo papalapit sa iyong mga layunin nang hindi natatakot sa kahit ano pa mang magiging resulta nito. Bad habits number 4. Lack of goals. Nang kawalan ng malinaw na layunin o goals, ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iba't ibang aspeto ng buhay ng isang tao. Narito ang ilan sa mga pangunahing epekto kung wala kang goals. Una, ay kung walang layunin, maaaring makaramdam ng pagkalito at kawalan ng direksyon sa buhay, para kang naglalakbay ng walang patutunguhan. Ikalawa, pagkakaroon ng mababang motibasyon, sapagkat ang pagkakaroon ng layunin, ay hindi lang nagbibigay ng dahilan upang ikaw ay magsikap, bagkus, isa rin ito sa mga tutulong sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng lakas, upang harapin anumang pagsubok na darating sa iyong buhay. Bad habits number 5. Overplanning. Ang sobrang pagpaplano, o overplanning, ay maaaring magkaroon ng ilang negatibong epekto, kabilang na nga dito ay ang analysis paralysis. Ito ay ang sitwasyon kung saan ang labis na pag-iisip at pagsusuri ay humahantong sa kawalan ng kakayahang gumawa ng desisyon o kumilos. Ikalawa, ang labis na pagpaplano ay maaaring magdulot ng labis na pag-aalala tungkol sa mga posibleng pagkakamali, na nagreresulta sa pagpapaliban o kawalan ng pagkilos. At ang huli, ay ang pagkaubos ng iyong pinakamahalagang oras.
Ang labis na pagpaplano ay maaaring mag-aksaya ng mahalagang oras na maaaring gamitin para sa pagpapatupad ng mga plano. Sa madaling salita, habang ang pagpaplano ay mahalaga, ang labis na pagpaplano ay maaaring maging kontraproduktibo at magdulot ng higit pang mga problema kaysa sa mga solusyon. Kaya imbes na gumugol sa sobrang pagpaplano, ay mas maigi na simulan mo ng gawin ang iyong mga layunin at huwag matakot kung ikaw man ay magkamali, dahil sabi nga na failure is part of the process of success, and people who avoid failure also avoid success. At dito nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa iyong panonood. Sana ay marami kang natutunang aral dito sa ating bidyong tinalakay. Paalam, in God bless.